kayo ba, meron ba kayong mga Lenten traditions? Yan. Baka meron kayong mga naitatagong Lenten traditions dyan. Katulad ng anong araw ba kayo nagbibisita iglesia? Thursday ba? Kayo ba sumasama sa prosesyon ng Santo Entierro o kapag yung namatay na si Jesus, di ba, pinoprosesyon yan? Or baka naman gumigising kayo ng pagkaaga-aga sa madaling araw ng linggo kasi gusto nyong panoorin yung salubong. Uso pa rin yan hanggang ngayon yung mga maliliit na bata. Although ngayon siguro naman sana mas bongga na rin yung safety measures at yung protocols on safety. Diba? Kasi mas moderno ng panahon. Nung panahon ni tita, lubid lang yan na mataba. Hindi ba? Pagkatapos, ilalambitin yung bata. Parang pabitin lang. ibababa, dahan-dahan, and then ililift yung black veil ni Mama Mary habang nagkasalubong sila. 'Di ba? Yung mga kalalakihan dun sumasama sa sa image ni risen Jesus Christ, hindi ba? Habang si Mama Mary, ang mga kababaihan naman, si Mama Mary may black veil pa, si Mama Mary naman ang kasama. Tapos ayun, magtatagpo na kung saan yung angel, tapos ililift na yung black veil. Tas lahat kumakanta ng Hallelujah! Di ba? Hallelujah! 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 Yan, ganyan. Baka gumigising kayo ng madaling araw para sa Lenten tradition na yan. O baka naman tuwan-tuwa kayo kapag yung nagbigti na si Judas tapos nagpaputok na yung simbahan. Di ba? Hanggang ngayon, meron pang mga gumagawa niyan. So kayo ba? Yan ang tanong kes-kes ngayong gabi. Yan ang question na kes-kes ngayong gabi para sa ating Laila Chika muna. Ano ba tong Holy Week tradition o yung mga ginagawa nyo na tuwing Holy Week o baka naman i-rewind pa natin ng unti. Baka naman merong mga ibinibilin na pamahiin yung mga lola ninyo o yung mga lola ninyo sa tuhod. 'Di ba na hanggang ngayon pinaniniwalaan nyo pa rin o baka naman talagang teka sandali. Bakit nga ba? O baka naman na-break na yung pamahiin na yan katulad ng naka-encounter na ba kayo ng sinabihan kayo ng mga mas nakakatanda sa inyo na wag na kayong maliligo after 3 p.m. ng Good Friday. Bakit? Kasi patay na si Jesus. At pagbukas nyo ng gripo may dugong tutulo imbis na tubig. Nako, alam nyo nung buhay pa yung lola ko, kailangan talaga maligo kayo bago mag 3:00 ng hapon, lalong-lalo na kapag ikaw ay doon nag-Holy Week sa ancestral house, doon sa bahay nila. Kasi talaga mapapagalitan ka kapag hindi ka naligo before 3 p.m. at hindi ka na talaga niya papaliguin. Magpunas ka na lang. Tawag doon, yung sponge bath ka na lang. Hindi ka na pwedeng magbasa ng buhok. Wala ka ng shampoo. Nek mo. May kasama pang pagalit yon. Naku, nakatikim ako niyan. Simulan, hindi ko na inulit. Ang hirap naman hindi ka maligo. Buti sana kung sanay akong hindi maligo. Hindi ako naliligo kapag may sakit lang ako, di ba? Pero kung araw-araw regular mong ginagawa yan, nakakalurky naman na hindi ka maligo. Nako, kasi ganito sabi niya. Etong pamahiin ng mga ninuno ko, nung buhay pa yung lola ko, kapag ikaw hindi ka naligo, kapag ikaw ay hindi paligo o hindi pa nakakaligo after 3 p.m. kung kailan, sabi nga nila, di ba, the hour of great mercy o namatay na si Jesus, ay huwag ka na talagang maligo. Kasi nga, merong dugo, imbis na tubig, pagbukas mo ng gripo, dugo daw ang lalabas. O di hindi na nga ikaw maliligo. One time nga, di ba, ginawa ko yon. So, eto na raw ang lola ko. Galit na galit sa akin kasi nakita niya dala ko na yung tuwalya, ganyan. Ay, sabi niya, saka pupunta? Ay, maliligo po. Nako! Ganun talaga siya. Nag-hysteria si lola. Nako! Tapos tinawag niya ako sa nickname ko. Atin-atin na lang to tayo-tayo lang naman. Mga ilang libo lang naman ang nakikinig, no? Sabi niya talaga sa akin, Bekang! Galit na galit, Bekang! Bekang! Nako talaga! Ikaw ang tigas ng ulo mong bata ka! Holy Week na Holy Week! Ayan, ginalit ko raw si Lola. Ayan! Sinabi ko na sa'yo, hindi ka na dapat naliligo bago mag 3:00. Dapat bago mag 3:00, naligo ka na! Bakit kayo ngayon mo pa naisipang maligo? Hindi ka na pwedeng maligo, huwag ka maliligo! Nako, Bekang! Diyos ko! Nag-hysteria siyang ganon. Promise! Hindi
hindi siya Best Actress Award. Talagang normal na galit siya. Diyos ko, may ganong linya. Diyos ko, lalabas ang dugo sa gripo. Huwag ka nang maligo. Ayun, piningot ang tenga ni tita. Tapos wala na. Kinabukasan na ako naligo. Sa amin, labar. You know what labar means? Labar. Sponge bath. Yun. Nagpunas na lang daw si tita. Walang shampoo. Hamong magpiesta mga balakubak sa anit, di ba? So, Black Saturday tayo, nakaligo. So, yan. Baka meron kayo dyang mga tradition. May sinasabi pa si EP Pamps kanina, yung maglalagay ng suka saan? Diba? Sa paa. Talaga? Sa paa, maglalagay ng suka sa paa. So, ayan. O, sa lupa pala. Ayan. So, yan. Baka may mga ganyan kayong natatago na mga Semana Santa o Lente na mga pamahiin. Ikwento nyo sa amin at ikwento nyo rin kung bakit. Okay? So, pwede nyo pong itawag sa amin yan. Sabay shoutout na rin. 868-93289 o kaya naman 868-93290. Meron din po kaming cellphone. Ibibigay namin sa inyo pero hindi po yung unit, yung number lang. 0960-258-0840. Samahan nyo na ng shoutout ha kung ano man yung mga pamahiin na yan o kaya naman yung mga Lenten tradition. Baka nagbibisita iglesia kayo. Kung noon kasama ang pamilya, ngayon baka may sarili na kayong pamilya, edi mas malaki na ba? Mas marami na ba kayong nagbibisita iglesia? Ilang simbahan nakakakumpleto ba kayo ng 7 o baka naman sobra-sobra pa sa 7 at anong ginagawa nyo? Nagwe-way of the cross pa ba kayo? O mga ganyan. O baka naman kasi ang inyong Lenten tradition ay ang magbakasyon. Diba? Tapos pagdating ng Good Friday, tahimik lang. A moment of silence. Diba? Yung mga ganyan. O baka naman may pinanunood kayong video tuwing Holy Week. Diba? Yung mga The Passion of Christ o kaya naman yung simula kay Moses. Mga The Ten Commandments, Cleopatra, mga ganyan. Ikuwento nyo sa amin yan mga kapatid, ha?